ハレルヤ。それでは2021年10月24日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌の539番、中方の方にあります賛美歌539番、雨とじ届いてを賛美していきましょう。それではそのままの姿勢で詩編119編33から40節までを皆さんで購読していきたいと思います。中方の方にあります詩編119編です。それでは私の方で1番3番、皆さんの方で2番4番と交互に購読していきます。詩編119編33、主よあなたの掟の道を私に教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守りましょう。私に悟りを与えてください。私はあなたの見教えを守り、心を尽くしてそれを守ります。私にあなたの仰せの道を踏みかせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの諭しに傾けさせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの言葉をあなたのしもべに出し、あなたを恐れるようにしてください。私が恐れているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れて良いからです。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。アーメン。アーメン。それでは聖歌の449番歌えるレスクを皆さんで賛美していきましょう。聖歌の449番です。救い
はお祈りを勉強だよ。Tayo po tumayo. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na binigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buong isang linggo na ikaw ang nagpala, ikaw ang nag-ingat, ikaw ang nagbigay ng kalakasan at ikaw ang nagbigay ng katagumpayan, Panginoon. Kaya kami nandito, Panginoon. Kaya, Ama, muli maraming salamat po sa umagang ito na binigay mo sa bawat isa sa amin na makapunta kami sa lugar na ito, Panginoon, upang makapagbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kaya, Ama, sa umagang ito, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna, kumilos, malaw sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, na magpala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon, ay hindi po mawala ng kabuluhan, Panginoon. Buksan mo ang aming puso at kaisipan sa mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon. Hindi po para dagdag kaalaman po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kung hindi, Panginoon, maisa pamuhay po namin, Lord, ang mga salita na maririnig po namin sa umagang ito, Panginoon. Dahil po, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Ama, sa umagang ito, patuloy sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Ganon din, Ama, sa maghahatid po ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanyang buhay. Patuloy gamitin mo siya, Panginoon, sa kalwalatian ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, Lord, sa pagdi-deliver ng iyong mga salita, Panginoon, na ayon po sa iyong kalooban at kagustuhan, Panginoon. Maging, Panginoon, ang translate po namin, magsusuya ko, Panginoon. Patuloy, bigyan mo siya ng kagalakan, kasiyahan, Lord, sa kanyang ginagawa, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, siyang patuloy na magpapala, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, ang lahat ng gawain mo na ginagawa sa buong mundo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magpala sa bawat isa sa kanila. Lahat po ng mga pastor na ginagamit mo, na magbabahagi po ng iyong mga salita, ikaw po, Panginoon, sa patuloy na magpapala, Panginoon. Ganon din naman kung gawa ng kaaway na gustong gambalain ng gawain ito, ang kawalan po ng interes, ang antok o anumang klaseng distraction na gagawin ng kaaway sa umagang ito, ito'y winawasak namin, tinataboy in the name of Jesus, na hindi po makagambala sa umagang ito, Panginoon. At bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, handang magpaturo, handang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy, Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaisipan na makatutok lamang po, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Upang ang mga salita mo namin maririnig, Panginoon, ang maging kalakasan spiritual po namin at sa aming pag-uwi, Panginoon, tataglayin po namin ang kagalakan at kasiyahan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang kabuuan ng gawain ito dahil alam po namin sa iyong mga kamay, tagumpay po kami, Panginoon. Salamat, maraming salamat sa iyong kapurihan, kalwalatian. In Jesus' name, Amen, Amen. Amen. それでは続き聖歌の581番大松主の王さんに行っていきましょう。聖歌581番です。「
続いて、ワンウェイを感じていきましょう。それではこの後検診を歌間ホームページの方の方々にお願いします。で、メッセージなんですけど、今回は日本人の方々はこの後上に来て先生のメッセージを言いますのでよろしくお願いします。Filipina, stay here.
Hallelujah. Ako po si Dale. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli kami po ay naririto upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Sinasabi nga po sa Colossus 3:17, at anuman ang gagawin niyo, maging sa salita o sa gawa, gawin niyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Katulad ko po, kahit na po yung first time na magsalita sa lahat, puno man po ng kaba, pero naiintindihan ko po na kailangan natin magbalik ng papuri sa Panginoon. Bilang kabataan, marami po kaming pinagdadaan ng struggle, kalungkutan, at minsan sa puso. Buti na lang nandyan palagi yung Panginoon, nakatuloy niya kaming sinasamahan. Bilang worker po dito sa Japan, mahirap man ngunit nandyan lagi ang pag-iingat ng Panginoon. Answered prayer din po yung mga prayer namin na binigyan kami ng panibagong kontrata. Salamat po sa buhay ng mga kapatid sa Konato, Oshimura, Ueta, Iwata, sa mga Japanese at sa young people. Isa kayo sa mga naging dahilan kaya patuloy akong nandirito sa Japan, patuloy na inaabot ng pangarap. Ang kakatayin po namin ay karapat dapat kang papurihan by Peter Simon. Maraming salamat po sa Panginoon natin ibinabalik ng lahat ng papuri. Pasasalamat, parangal at pagpakila. Amen. Hallelujah. デーブと申します。皆さんおはようございます。また私を神様に賛美します。そこで、コロサイ人への手紙3章17節、何をするにも、何事があるにも、主イエスの代理人として、私、主イエスと共に、一なる神の前に出て心から感謝しなさい。良い人間関係を保ちなさい。私のようにステージで話すのは初めてですが、少し緊張しています。賛美主に係する必要がある理解しています。若い人たちが多くの苦しみ、悲しみ、そして時には壊れて心を経験するとき、私たちの一緒にいる主イエスがいつもそこにいるのは良いことです。ここ日本で働く労働者として、それは難しいですが、主イエスはいつもそこにいます。別の契約延長が与えられたという祈りに応えます。この後、奥志村、上田、岩田のケイテイ姉妹の生活、そして全ての日本人のおかげで、私はまだ夢を続けています。私たちが歌う歌、タイトルはカラカタカタンパプリハン。日本語であなたは称賛に値する。感謝しています。すべての栄光は主イエス・キリストに返します。アーメン。
Kailanman ang bukas,
Okay, so purihin ng Panginoon at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. So, hiwalay po tayo ngayon. Yung mga Japanese, ang mga kapatid natin mga Hapo, Japanese ay doon sila sa taas. So, wala po si Sister Naomi. May pinuntan po siya na importante, no? Okay, so, manalangin muna tayo sa Panginoon. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat Lord God sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. At salamat din Lord God sa iyong pag-ibig at pagmamahal mo sa buhay namin. Lord, bless mo pagparaming God. Gawain niyo, gamitin niyo po kami ni Pastor Kenjo. Sa umaga ito maging daluyan biya pagpapala. Magsalita kayo, mangusap at kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan niyo po ang gawain ito, magtatagumpay kami sapagkat kasama namin kayo. Bless mo Lord, pagpala mo lahat ng gawain sa buong mundo. Ikaw magpala, ikaw manguna, ikaw mag-bless. Salamat Lord God, itago mo rin ako sa iyong likuran upang ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, ang matanyag at makita at maitaas sa umagang ito. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen. Okay, so good morning. Yan po yung ating pamagat, yung ating pag-uusapan na you are chosen by God, aming church. Billions ng tao sa buong mundo, pero ang palad ko dahil ikaw isa sa pinili ng Diyos. Amen? So, ito yung nakikita ko sa God. Pagdating po sa salitang Christianity, ay wala pong talunan na Krisyano. Ang isang totoong Krisyano ay lagi po siyang panalo. Why? Because ang pumili sa iyo, hindi ang tao. Ang pumili sa iyo, yung God. Amen? So, pag pinili tayo ng Diyos, pinanapo, ito na siguro ang pinakamasarap na buhay. Yung alam mo na darating ang araw, babalik ka sa tunay mong tahanan, babalik ka sa iyong amang nasa langit, sapagkat pinili niya tayo. Amen, church? So, ngayon, iyan pong ating pag-uusapan, ikaw ay pinili ng Diyos. Amen? So, ganun po kabuti ang God. So, kung imagine po natin, ang dami-daming tao, pero ang palad natin, dahil isa tayo sa pinili ng Diyos. Kaya nga, pag pinag-usapan po yung pagpili, ito po yung, dyan na lang po sa picture na yan, o larawan na yan, ang dami-dami, oh. Pero, unique ka, iba ka. Amen? Nako natin, church. So, sa dami-dami, na pwedeng bigyan ng importansya ng God, pwedeng bigyan ng Diyos ng mga taong kilala, may nasa posisyon, mayayaman, kilalang tao, at anumang klaseng tao, pero isa tayo sa pinili ng Diyos. Bilang unique sa harapan ng God. So ikaw ay pinili ng Diyos, church. At ang Bible verse natin pag-uusapan, ay matagpuan po natin ito sa aklat ng Jeremiah chapter 1, verse 5. So, one verse lang po ito, pero tatapusin natin ito ng mga alas 12. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan po ako ng Diyos sa pamagitan ng anak ko ng bagong application regarding po sa PowerPoint slide ito. Pwede ka po magbibigay po ng mga design. So, ito po siya. Okay? Pagdating po dito sa karamihan, iba ka pa rin. Isa ka pa rin sa hinawakan ng God. Ito di church. Kaya wala pong Krisyanong talunan. Pakiramdam lang natin. Minsan tao lang nagsasabi, talunan tayo. Bigo tayo. Pero sa God, walang panalo. O walang talo. Sa God, panalo. Lahat ng tumanggap sa Diyos, panalo. Dahil hindi po tao pumili, ang God ang pumili sa akin. Amen, church. So yung pagpili na lang ng God sa atin, ay masasabi natin isang tagumpay. Amen? Kasi po yung paraan ng God ng pagpili, hindi po base sa anumang accomplishment natin sa buhay, hindi sa anumang mayroon tayo, yung batayan ng pagpili ng Diyos by God's grace. Amen, church. So sabi dito ng God, alam natin yun sa Jeremiah, no?
ito sa sasabihin natin na iyaking propeta ng Diyos. Pero church, dapat natin makita na si Jeremiah hindi lamang sa may considered as a weeping prophet or major prophet. Hindi lang siya ganon. Si Jeremiah is a great preacher. At si Jeremiah po ay nangangaral, hindi po siya lagi yung Krisyanong klaseng pabibi ng mga preacher. Na padalas puro papuri sa tao, papuri sa member, or promises na magaganda. But si Jeremiah, ang kanyang laging share, o kanyang laging binabahagi sa mga hari at naging sa bayan ng Diyos, lagi sinasabi, kapag hindi kayo magsisip, parusahan kayo, mapapahamak tayo, wawasakin tayo. Kaya ang daming Christian, ang daming mga Israelite na takot kay Jeremiah. Daming tao, Christian, o daming mga Israelite ang galit sa kanya at naiinis sa kanya. Kaya inahagupit siya, kinukulong siya. Kasi si Jeremiah, yung isang propeta ng Diyos, isang preacher ng God, na wala siyang pakimi-kimi, hindi siya lagi nag-share about para ma-please yung tao, kundi gusto niya i-share kung ano yung sinasabi ng God. Wala siyang pakialam kung ano sasabihin ng tao, yung sasabihin niya kung ano yung nais ng Diyos. Yun ho si Jeremiah. Ang church, sabi nito ng Jeremiah ito, pero titingnan kayo ito, sabi ko bakit? Parang simple lang siya, pero nung pinag-aasapan mo, titingnan mo yung mga tinaga na minention po nito ni Jeremiah o ng God, kasi Jeremiah chapter 1, si Yahweh nagsasalita dito kay Jeremiah, no? Sabi niya, Jeremiah, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, piniling na kita. Church, hindi lamang si Jeremiah. Every Christian, hindi ka pa nabuo, sa linggo ka pa lang, sa sinapupunan ng nanay mo, pinili ka na ng Diyos para sa Kanya. So talo? May Krisyano bang talunan? Tao lang nagsasabi. Pero totoo Krisyano sa harapan ng Diyos, walang talo ng Krisyano, dahil ang lahat na totoong tumanggap kay Kristo, pinili ng Diyos. And according to Apostle Paul, lagi niya tayo pinarada, isinasama sa paralan ng tagumpay. Amen? So sabi niya God, sa tiyan ka pala ng iyong ina, sa ibang translation, ibang salin kasi ginamit doon, bago ka pa likhain, bago pa lang kang gagawin ko ang mukha mo, pinili na kita. So, may dalawang pulang binensyon dyan, na binigyan ko ng kulay, yung salitang pinili at hinirang. So, yung pagpili sa daming tao, isa ka sa napili. Pero yung hinirang, itinalaga ka ng Diyos sa isang posisyon. Into the church. So, ito pipiliin ko kayo, pero hihirang ako kung sino ilalagay ko sa isang posisyon. Church, tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, sa dami-daming tao sa mundo, pinili ka niya magiging anak ka, at inilagay ka niya, hindi lamang sa isang simpleng lagayan, nilagay ka ng Diyos sa kanyang sariling position, and every Christian, mayroong position sa God. So, walang loser na Krisyano. Ang church. So, ngayon sabi nito, hinirang na kita, para magiging propeta sa lahat ng bansa. So, ano ba si propeta Jeremiah? So, bibigyan natin ng konting introduction yung buhay ni Jeremiah. Dito siya. Si Jeremiah ay anak ng isang sacerdote. Isang maliit na bayan ng lugar ng Anatot. Sa edad na 20 years old, tinawag siya ng Diyos na magiging propeta. So, tingnan niyo, church. Ano yung background ni Jeremiah? Yung tatay niya, ano? Sacerdote. So, ibig sabihin, kung yung tatay niya sacerdote, siya din yung magiging sacerdote. At during the time, ay marami na po may mga sacerdote na sa bayan ng Diyos. Pero tinawag ng Diyos, si Jeremiah, hindi para magiging sacerdote, katulad ng kanyang ama, tinawag siya ng Diyos bilang propeta at bilang preacher ng God. Kaya sinirang kita, itinalaga kita, pinili at hinirang. So yung pagpili, daming tao doon sa Israel na pwedeng pilihan, pero si Jeremiah yung pinili ng Diyos. Hinirang, hindi sa hinirang sa gusto niya na magiging katulad ng kanyang ama, hinirang sa ng Diyos.
ayon sa gusto ng Diyos. Into the church. So lahat tayo, pinili tayo ng Diyos. Alam niyo, hindi tayo nagiging Christian dahil ginusto mo maging Christian. Amen, church? Hindi ka nagiging Christian dahil Kristiyano nanay mo o tatay mo. Hindi ka nagiging Christian dahil Kristiyano yung mga kapatid mo. Nagiging Christian ka sapagkat pinili tayo ng Diyos. Amen, church? Walang connection yung pastor, walang connection yung church. Kahapon po habang pinikwento lang anak ko, no, habang inantay po namin yung asawa ko at anak, nasa clinic po sila kahapon. Pinapakinggan ng anak ko yung isa sa mga guro ng PBS. At sabi nitong pastor na ito, yung kanilang guro, sabi niya, hindi pinag-usapan dito yung denomination. Hindi pinag-usapan dito yung church, pangalan ng church. At hindi pwede tayo baguhin ang PBS. Ang makapagbago ng tao, ang buhay ng tao, walang iba kundi yung God. So sabi niya, pwede magbago ng tao yung God, hindi yung PBS, hindi yung denomination, hindi yung name ng church mo. Ang makapagbago ng isang tao, si Jesus. Amen, church. So bakit na lagi na lang denomination nyo dito? Why? Because ang dami po natin. Alam niyo, iba-iba tayong denomination. Iba-iba yung pangalan ng mga churches natin sa Pilipinas. But hindi pinag-usapan yung church o denomination, ang pag-usapan natin in Christ. Amen, church. So sabi dito ni Jeremiah, si Jeremiah, yes, ganun siya. Isa sa anak ng saserdote, okay? At sa edad na 20 years old, tinawag siya ng Diyos upang maging propeta. Nagsimula siya sa gawain ng Diyos in 586 BC. Okay, before Christ. Tatlong bansa, nung time na yun, tatlong bansa yung kumongker sa kanila, sumakot sa kanila. Number 1, yung bansang Assyria. Okay, number 2 sa bansang Egypt. Number 3 sa Babylon. So lahat na ito ay nasakop sila, pinahirapan sila. So edad niya 20 years old, tinawag siya ng God. Kaya maaaring sabi ko nga siguro si Jeremiah ay nakipagpalitan pa siya ng God, sa God. Na parang sinasabi niya siguro na, Lord, hindi ako pwede magiging propeta. Gusto ko lang magiging katulad ng aking ama. Pero sabi ng God, Jeremiah, bago pa lang kita pinili at ayusin sa tiyan ng nanay mo, bago ka pa lang ipinaglihi, piniliin na kita para maging akin. Church, hindi isang aksidente na kilala natin yung God. Mula noon, alam na ng Diyos at pinili ka na ng Diyos. Amen. Amen, church. So huwag natin nilagay sa isipan natin yung laging ikinakondemn ng tao ng Kristiyano loser. Ang Kristiyano ay winner. Dahil ang God ang pumili sa iyo, hindi ang sino mang tao. And according to the book of Romans 8:31 to 39, kung ang God kakampi mo, sino laban sa'yo? Into the church. So sabi ng God kay Jeremiah, kasi siguro pinagpipilitan niya na, Lord, hindi ako. Ayaw ko magiging propeta. Ayaw ko na magiging preacher mo. Ayaw ko magsasabi kasi, alam niyo, yung mga tagapagsalita, sa totoo lang, yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos, dalawa lang yan eh. Ang balik, may natutuwa at may naiinis. Pastor, nagpapatama naman. Pero pag pinag-usapan yung about blessings, ang marami nagsasabi sa Pastor, Pastor, salamat ha. Kanya, so si Jeremiah naintindihan ko. Sabi ni Jeremiah, pare, siguro sasabi niya, Lord, ayoko. Pero tinawag siya. Kaya tingnan niyo, no? Mula po nung tinawag si Jeremiah hanggang sa sunod niyang libro na ginawa, wala siyang ginagawa kundi puro pag-iyak na lang. Amen, church? Pero hindi bigo si Jeremiah, kundi si Jeremiah ay isang napakabuting tao at sumunod sa Diyos. So yun yung background, kaunting background na ginawa ko sa buhay ni Jeremiah para maintindihan natin yung sagutan nila. Sabi ni Yahweh sa kanya, Jeremiah, Jeremiah, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina sa ipapasing Salem, bago ka pinaglihi, bago ka binuo, hinirang na kita, pinili na kita.
So, ibig sabihin, church, ito lang po, napakasimple. Kumbaga, nagkaroon siguro sa isipan ni Jeremiah na ayaw ko, Lord, ayaw ko magiging sumunod sa iyo, ayaw ko magiging propeta, gusto ko lamang magiging sacerdote. Minsan, gano'n ng Christ, o gano'n ng Christian. Lord, kung panty na ako dito, ito na lang ako. No? Pero sabi agad, anak, ito yung gusto ko, huwag yung gusto mo. Kami, church. So, matapos tayo piliin ng God, alam ng God kung saan tayo gagamitin ng Diyos. Amen. Amen, church. Kaya nagbibigay sa mga kaloob sa bawat anak niya. Para lahat ng ito, as bilang body of Christ, ay magagamit ito para ma-establish at lumakas ang body of Christ. Wala po siyang nilagay sa loob ng church. Wala siyang nilagay sa body of Christ na para sa sira dito. So church, lahat tayo pinili ng God, hinirang sa isang posisyon. Kung leader ka sa church, ang God ang nagtalaga sa iyo bilang leader. Praise and worship team ka, ang God ang naglagay sa iyo sa praise and worship team. Gitarista ka sa church, ang God ang naglagay sa iyo. Pinili lang, ginamit ng Diyos yung mga leaders sa church para gamitin tayo ng God. Kaya huwag niyo sabihin, ay hindi, nakakanta lang ako, praise and worship lang ako, pastor. Okay lang, pastor, ibibigay ko, kakanta lang ako ng kaunti. Kagabi sabi ko sa anak kong lalaki, kuya, maganda yung ginawa mo, maganda yung mensahe ng Diyos. Pero sabi ko, next time, bigyan mo ng energy. Sabi ko, huwag mong hayaan na parang nagsasalita ka, na parang wala kang authority. You're a man of God. Amen, church. So dito natin makita, church, yung ministry na hawak mo, ano man yan, hindi aksidente na nilagay ka ng God. Kaya pabutihin mo. Hindi yan siya nilagay para disenyo mo lang. Para may masasabing ginawa, may ginagawa ka sa church. Ano mang ministry mayroon ka, gawin mo para sa kapurihan ng Diyos. Amen, church? So, sabi ko nga, sorry madalas, bakit lagi ko sasabi, hindi ko po hinahanap yung papuri ng tao, hindi ko hinahanap yung papuri para sa buhay ko. Pero alam niyo ho, sabi ko, pagdating dito, ganyan, alam ng asawa ko niyan, pag halimbawa may gagawin po ako na message ng God, pagdating po ng Friday kasi hindi ka makapasyado dahil pagod ka pa from Monday to Friday, nakapag-aral ka ng konti. Pero pagdating po ng Friday night, doon po ako minsan pagdating ng Sunday, tutulog po ako ng alas 3. Inaabot ako ng alas 3 na madaling araw. At gigising ka na umaga. Why? Kasi gusto kong gawin yung pinaghihirapan ko para sa God. Ayoko kong gawin isang bagay para may masasabi na gawa ko yung ministeryo yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon, sabi nga, hindi sabi ni King David, hindi ako maglalagay ng handog sa Kanya na walang halaga. Church, ano man yung ministry mo sa God, ano man yung ginagawa mo sa God, huwag mong gawin para lamang masasabi na may ginagawa ka. Do it for the glorified God, church. Amen? Music ministry, huwag niyo po gawin na lang na para may makapakanta na lang. Gawin niyo yung talagang kung pinaka-anong maganda para sa Diyos. So sabi nito ni Jeremiah, sabi niya away sa kanya, Jeremiah, pinili na kita. Sabi niya, no, sabi niya, ito yung tatay ko. Ito yung magiging gusto ko rin. Pero sabi ng God sa kanya, Jeremiah, sa tiyan ka pa lang ng nanay mo, pinili na kita para magiging propeta. Church, sa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, pinili na tayo ng Diyos para magiging anak ng Diyos. At matapos niya tayo piliin bilang anak niya, hindi niya tayo nilagay sa upuan na yan para pamparami sa loob ng church. Nilagay ka sa upuan na yan dahil may purpose siya sa'yo, may nais siya sa'yo. Amen! So ano man po yan, maliit man bagay, ginagawa niyo, gawin niyo para sa Diyos. Amen, church! Pastor, paano yung wala ministry? Alam mo, pagdating sa ministry kasi hindi naman yung pinasabi na yung lagi ka nasa front. Kasi pastor yun nasa pulpito lang na dapat yung pastor, leader ng church, person worship lang, ayun sa ministry. No, church. Hindi niyo pa alam, sabi ko sa inyo, okay mo magpunas ng upuan
gawin para sa Diyos. Ministry yan. Ultimo lamang sa pagngiti o pagkaway-kaway mo, kinikonsider, no? Sabi nga na isang pastor, no? Sabi niya, dati, bago pala ako ng church, nag-church ako sa isang church na ito. At sabi niya, bandang likod lagi ako. Tapos, hindi ko ina-expect na isang araw tatawagin ako ng Diyos para maging lingkod niya. Pero sabi niya, sa maikling panahon na pag-church ko sa church na yon, hindi naman ako nabibigyan ng importansya. At hindi ako naghanap ng importansya. Pero sabi niya, hindi ko makalimutan. Pagkatapos ng gawain ng Diyos, kahit sa daming ginagawa ng pastor na ito, naalala pa rin akong kamay niya. Kaya nasabi ko sa sarili ko, sabi ng pastor na ito, kaya nasabi ko sa sarili ko, gaano ba ako kahalaga sa God? Bakit binibigyan ako ng importansya kahit sa isang kamay lang? Church, so, ibig sabihin pag usapan po yung ministry na sa God, hindi lamang yung laging nasa harapan ka. Kasi gustong-gusto na maraming Christian, pag sinag-usapan yung ministry, yung lagi nasa church, lagi nasa harapan, yung lagi nakikita, o si ganito ang may gawa niyan, ito si ganito yung gawa niyan, ang ganda ng paawit niya, ang ganda ng gitara niya, ang ganda lahat. So, pinaka-secret, minsan sabi ni Rosa, tinanong siya, kung ano daw ministry gusto niya sa church. Sabi ng sakyat na artista nito, gusto ko lang magiging janitor o janitors. Gusto ko lang magiging sa sila. Why church? Pag pinag-usapan yung ministry, hindi pinag-usapan kung gaano ito kalaki. Ang pinag-usapan, maliit man o malaki, napapansin man o hindi, gagawin ko ito para sa God na tumawag sa puso sa akin. Hindi pinag-usapan dito, hindi issue kung ano. Kaya pag pinag-usapan, gusto ko maging minister tulad yung lagi-lagi. Kasi sarap, totoo lang, ang sarap mag-minister lagi ka nakikita sa pulpit. Ang church, pero alam nyo, yung sekretong ginagawa natin sa God, sa loob ng church, ang God na nakakita ng sekreto mong ginagawa, ang magbabalik sa ginagawa kita. Amen? Kaya hindi ko na kailangan ipalanggan pangantakal. Hindi ko na kailangan sasabihin sa tao, ito yung ginagawa ko sa church, ito ang dapat kong gagawin. Go for the glorify God. So sabi ni Jeremiah, sabi ni Yahweh, Jeremiah, bago ka pa lang. Ito ka pa lang, Jeremiah, pinili na kita para akin. Church, bago ka pa lang dumabas sa mundong ito, alam na ng God yung araw para gamitin ka at tawagin ka. So hindi aksidente. Sabi ko nga, may kausap ko na parang, minsan ginagamit ng Diyos yung, sabi niya, bakit pastor? Sabi niya, minsan dumarating na kailangan pa na ma-aksidente ang isang tao para makakilala sa God. Bakit pastor, kailangan niya pa munang may nangyayari hindi pangit o hindi maganda para makilala niya yung God? Sabi ko sa kanya, kapatid, hindi yung pangit ang nangyayari para imulat sa God. Nagkataon lang na ang pangit na ito, ginamit ng God kasangkapan para makilala niya yung God. For example, sabi ko, ang pandemic ay hindi mula sa Diyos, pero inallowed ng Diyos yung pandemic na ito para mas maraming tao magbalik doon sa Diyos. Amen, church? Amen? So, ganun po kabuti ang God. Kaya sabi niya, sa tiyan ka pala, pinili ka na ng Diyos. Stalunan ka ba dahil pinili ka? Halimbawa, alam sino ba yung Prime Minister ng Japan ngayon? Bago siya? Ishida. So, si Ishida, no? So, si Suga tapos na yun eh. So, bago na yun. Matapos si Abe, si Suga, tapos si Ishida na ngayon. So, siya yung bagong Prime Minister ng Japan. Halimbawa, pumunta sa dito. Tapos isa sa atin dito ang napili niya para pumunta sa kanyang palasyo o kanyang teritoryo. Anong consider mo sa kanya? Ano masasabi natin? Ano ba napili ng God, napili ng Diyos? Si Kuya Ben, sabihin ni Yoshida, Ben, punta ka sa bahay, tapos paghandaan. Ano masasabi natin sa Kuya Ben? Paano niya? Dahil sa dami-dami naman, ang ibang lalaki pa nagsuot, nagaganda pa. Pero bakit siya? Ang palad niya, no? Mga church, ganun tayo sa God. Ang daming mga mayayamang tao, ang daming kilalang tao, pero sa tiyan ka pala, sinabi na ng God, bakit yun?
Kaya doon na buhay ka, akin ka na lang. So, wala. Bakit lagay yung boses ko? Nasabi ko sa inyo. Kaya yung asawa ko, pakinggan mo yung boses ko. Huwag mo lang pakinggan. Kasi ako nainis ako sa boses ko eh. Okay, so sabi nga, hinirang na kita eh. Okay. Amen, church. So matapos na pili, sasabihin ng God ni Ishida, "Oh Ben, gusto ko sa lahat ng lakad ko, katabi kita." Malungkot ka? Masaya. Siguro pa rin mo sabihin, sana ako din no. Next time, pag bumalik ka, gusto ko rin mapili. Ang sarap kaya ng pakiramdam. Tama? Kaya pwede mo sana all na lang. Sana na lang. Sorry. Okay, church. So, ganun lang God. Pero alam niyo, blessed natin. Dahil ang dami-daming tao sa tiyampang tayo ng nanay natin, dinidisenyo natin ng God. Alam niyo, ang isa bilang ng NIV translation, no? Habang nasa tiyan pa lang tayo ng nanay natin, yung God nagdi-design na sa atin. Dahil sa kanya. Sabi niya siguro habang hinahawakan niya, "Anak, Louie," sabi niya, "gagawin kong matangos yung ilong mo." Amen? Sabi niya, siya yung nagdi-design sa atin. Iyan pa lang na nanay natin. Dahil paglabas mo, may purpose ang God sa iyo at itinalaga ka niya sa isang posisyon. So ngayon titingnan natin, gusto ko lang pipiliin, titingnan dito yung salita pinili, no? So sabi ni Jeremiah, ito na siya. So mayroon ganung background na si Jeremiah. So may ilang bagay ako na gusto kong pag-usapan ngayon dahil alas 11:15 tapos na sila. So bilisan ko ng konti. Pakibasa ng John chapter 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at ang pinagsasabi sa inyo kung kayo tumayo at mamunga at nananatili ang inyong bunga sa gayon ang hinihiling niyo sa pangalan ng pagkakataon. Okay, ano sabi ni Jesus in John chapter 15? Sino pumili? Sabi niya, hindi kayo pumili sa akin, sabi ni Jesus Christ. Kasi ang John chapter 15 na nagsasabi dito, wala iba kundi si Jesus, hindi si John. Sabi ni Jesus Christ, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Amen. So, ang pumili sa atin, kaya tayo nandito, hindi tayo pinili ng tao, pinili tayo ng Diyos. Amen. Ngayon, sabi niya, doon sa isang obligation o sa isang position, sabi niya, pinili ko kayo at humirang sa inyo upang kayo humayo. So, church, may membro ba? May taga-upo naman sa church? At tapos tayo, piliin ng Diyos. Sabi niya doon, pinili, hinirang upang maging propeta. Church, pinili tayo ng Diyos, and then pagkatapos, ano sabi niya? Hinirang upang kayo ay humayo. So may Christian ba na kailangan lang magpaparami sa church? Every Christian, mayroong ministry na inilaan ng Diyos. Amen? Amen, church. So, ano yun? Discover yung ministry na binigay ng Diyos sa iyo at ang God ang magre-reveal nito sa iyong buhay. So kung ano yung ginagawa mo sa God, gawin mo para sa kapurihan ng Diyos. Hindi mo na kailangan magiging pastor, hindi mo kailangan maging assistant pastor, hindi mo kailangan magiging person worship leader, hindi mo kailangan maging backup, hindi mo kailangan magiging guitarista, hindi mo kailangan sa ganitong leader, Bible cell group leader, hindi mo kailangan yon para sabihin mo na may ministry ka. Ano man yun, may ministry ka man, may cell group leader ka man, o ano man ginagawa mo sa Diyos, gawin mo para sa Diyos. Amen, church. So, sabi niya dito, sabi ko nga, kasi lalo dito sa Japan, ito yung pinaka-basing bansa. At ang labanan ko dito, yung time mo. Dahil yung Monday to Saturday, may trabaho ang tao. Pagdating ng Saturday, doon mo lang kailangan mo mamalingki. Pagdating ng Sunday, kailangan mo lang magpapahinga dahil pagod ang tao. Pero, nilagay ka ng Diyos. Church, yung pagdalo niyo sa gawain, ay isang paglilingkod sa Diyos. Yung oras mo ngayon, kung nandito tayo,
isang bahagi ng pagsiserve mo sa God na pumili at humirang sa iyo. Ito the church. Amen? So may talunan? Pinili ka ng Diyos hindi para maging talunan. Hindi siya nagkamali sa pagpili sa iyo. Pinili ka ng Diyos sa pagkatigit ka pa sa mananagumpay. Amen? So sabi niya, umayo kayo ng bunga, kalapili sa inyong bunga, sa gayon, anumang hingin ninyo sa aking, sa Ama, sa aking pangalan, ipagkakaloob sa inyo. So, tingnan niyo yung privilege, church, na pagpili ng God. Matapos ka piliin ng Diyos, yung privilege na ito binigay ng God sa iyo. Ano man yung hingiin mo? Sabi ni Jesus Christ, sa pangalan ko, ibibigay sa inyo ng Ama. Amen? Into the church. So, okay? Sorry, pahingi, sorry. Kasi yung bituin na walang ningning. So, okay, so, salamat. Kaya yung asawa ko pag tumitingin, alam ko na may bituing walang ningning. So, mayroong ilang bagay ako na gusto ko ibahagi sa inyo ngayong gabi o ngayong umaga. Yung pagpili ng Diyos, parang sasabi natin na walang talunan. Ito tayo. Pinili ka ng Diyos, at ang sabi ng God, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. So yung God, hindi nagkamali sa akin. Hindi niya tayo pinili dahil sa ano mayroon tayo. Pinili tayo ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos at mahal ko ng Diyos. Amen? Pastor, marami akong kapintasan, marami akong kahinaan. Walang pakialam ang God sa kahinaan mo. Walang pakialam ang God sa kahinaan ko. Ang pakialam ng Diyos, mahal niya tayo. Amen, church. Yun yung amazing sa God. Pinili niya tayo, hindi dahil perfectong tao tayo. Pinili niya tayo, hindi dahil banal tayo. Pinili tayo ng Diyos nung makasalanan pa na tayo. Amen, church. So, walang pakialam ang God kung ano yung nakaraan mo. Ang pakialam ng Diyos sa iyo, yung future mo. At ang magandang future para sa iyo. Amen! Amen! So may talunan? Tao lang ang sasabi. Talunan ka. Pero yung God, you are more than victorious na. Kaya ako gusto ko yung kanta na yun. Yung kanta na You Are My Champion. At gusto ko lagi pakinggan. Kasi bakit? Sabi niya, siya yung natin paglaban dahil ang totoong champion ng buhay natin, wala iba kundi si Jesus. The real champion ay nasa inyo at nasa akin. Walang totoong champion sa buhay si Jesus. Kung ang champion na ito, na si Jesus na sa'yo, ano tayo? Talunan? Walang talunan. Okay, so sabi dito, and according to the Philippians chapter 3 verse 8, basahin natin. So hindi ko nabigyan ng background si Pablo kung ano siya bago tawagin ng God. Pero tingnan niyo sabi ni Pablo, oo, itinuturing ko walang kabuluhan lahat ng bagay. Yung aking naabot, yung aking nagawa, anumang mayroon ako ngayon, inilimot ko, kinonsidered ko, walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga, sabi niya, bilang kapalit ng lalong mahalaga. Okay, ano yung lalong mahalaga? Sabi niya, yung lalong mahalaga ang makilala o pagkakilala kay Kristo Jesus. Eh, ano yung daming yaman, hindi mo makilala si Jesus. Anuhin mo yung yaman mo, anuhin mo yung naabot mo sa buhay kung hindi ka naman kilala ng Diyos. Church, ang buhay mo hindi taga-mundo. Ang buhay mo ay hindi usapan sa mundo lang ito. Ang tao may destination. Langit, impyerno. Amen? Kung ang salvation na bibili, kakailangan bilhin na mayayaman. Pero ang salvation na hindi mabibili, ito'y binigay ng Diyos ng libre. Pag sinasabing libre, hindi ito pinag-usapan na may sakripisyo kang ginawa.
Binigay ito ng God sa iyo, ang salvation libre, hindi dahil sa gawa mo. Hindi dahil sa mabuti ka. Binigay ito ng Diyos, ang kaligtasan, kaloob ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So sabi ni Pablo, tinuring ko ng kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay pinalagay ko walang kabuluhan. Itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So sabi ni Paul, sabi niya, ito yung buhay ko. No, so siguro pagdating sa buhay ni Pablo, siguro sabi nga ni Pablo, may sinasabi siya, kung pag-usapan na naman yung pagiging pagsunod sa kautusan, hindi niyo ako matatalo. Pag pinag-usapan natin yung committed sa pagsunod sa kautusan, hindi nyo rin ako matatalo dito. Pag-usapan ang pagiging Israelita ako, galing ako sa bansa o sa lahi ni Judah. Kung pag-usapan yung position, ito yung position ko. Pag pinag-usapan yung galing o talino, ito yung talino ko. Pero sabi niya, walang kwenta kung walang Jesus. Amen, church? Ano man mayroon tayo kung walang Jesus, walang halaga. Bakit? Kasi anumang bagay na sa sayo, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng tamang tagumpay o tunay na tagumpay. At hindi yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan sa buhay. Pangalawa, hindi lamang yung buhay mo sa mundo. Ang buhay sa mundong ito, may hangganan, may limitasyon. Nagulat ko ako, at siguro kilala to ni Kuya Ben. Hindi ko alam kung alam ni Kuya Ben. Sa kapitbahay namin noon, na si Arnel ay namatay. So, sabi nga ng asawa ko, bakit kaya? No? Ito yung mga tao ito na masasabi natin na talaga, may pera naman talaga sila. Pag pinag-usapan, may pera sila, may pera. At yung kanyang ama ay nagiging regional tawag ito yung political director o provincial director ng political si Gloria. So, nasa kabinete sa ni Gloria. At ito yung tatay. Pero nung nakaraan, nagulat ako kasi sabi ko, sino kaya itong namatay? So nung tinitingnan ko, nakita ko doon, sabi niya, Kuya, si daddy ko yung namatay. So ano yung ibig sabihin? Sabi ko, pagdating sa kamatayan, lahat tayo pansamantala. Sabi nga lang isang kong kasamahan sa trabaho, pastor, sabi niya, mayroon doon sa amin yung anak niya, 2 congressman, siya mayor, yung asawa niya vice mayor, mga anak, apo niya, may position sa gobyerno, pero nakaraang buwan namatay siya, ang dami niyang pera, sabi niya, namatay lang siya sa COVID. So church, ang buhay ng tao, hindi tayo mamalagi sa mundong ito. Amen. Kaya ang paghandaan natin, hindi ang mga bagay sa mundong ito, ang paghandaan natin, yung ikalawang destinasyon natin. Langit o impyerno. Anhin mo ang mayroon tayo at anhin mo ang mayroon ka. Kung wala kang Kristo sa buhay, sabi ni Paul, basura. Walang kwenta. Ang pinakamasarap na buhay. Hindi ko lang masyado kilala kung anong pangalan ng taong ito, pero isa sa may malaking negosyo sa Amerika. At sa sobra niyang pagiging humble sa sarili niya, nakalimutan niyang bumili na bayaman siya. Every time na papasok siya sa kanyang opisina, ay kailangan niya mag-arkila ng taxi. Pero niya, wala sa sariling bahay sapagkat nakatira lang sa isang maliit o simpleng apartment. So ganun lang yung buhay niya. One time, o isang araw, sumama yung kanyang pakiramdam. Sa edad niya nasa 60 years old o 65 years old pataas. Nagpa-check up sa isang clinic at sinabi ng doktor sa kanya, mayroon kang stage 4 cancer. So, I think nasa para ito sa ngayon kung sa YouTube or sa isa sa lumabas lang siya. Tapos, ang ginawa niya daw ay pinamigay niya yung kanyang yaman. Kasi sabi niya, wala ding kwenta. Nag-iisa lang siya sa buhay, wala sang pamilya, wala sang asawa at walang anak. Ang yaman niya, ang dami niyang negosyo, pero lungkot na buhay. Nung nalaman niya na may sakit siya, hindi niya alam kung saan pupunta yung kanyang kayamanan. Ipinamigay sa mahirap. Imagine yung church. Ang dami niyang pera. Nagpakahirap. Dahil ang akala niya,
forever na sila magkasama. Church, walang forever. Amen. Lahat may hangganan, lahat may limitasyon. So, naghirap siya na hindi siya nagiging masaya sa buhay. Pabibili niya yung gusto niya, pwede siya makabili ng magaganda at mamahalaling sasakyan, tumira sa isang magandang tahanan, pero tinipid niya yung sarili niya dahil sa akala niya magkasama sila panghabang buhay. Church, yung buhay mo, pinakamahalaga sabi ni Paul, hindi yung mayroon ka ngayon, hindi kung anong naabot mo ngayon, hindi kung anong position mo ngayon. Ang pinakamahalaga, yung position mo kay Kristo at si Kristo nasa saya. Amen? So, anhin mo yung daming yaman, sabi niya ng Gato, sabi niya, mapasayo mo lahat ng mundo kung pupunta ka lang naman ng impyerno. Anhin mo yung kulang, kunti lang sa'yo, pero masaya ka at ang buhay mo hahantong sa tunay mong tahanan sa kaharian ng Diyos. Doon po may forever sa langit. Dito wala. Amen? Kaya nga, sabi ko sa sapot, tatanda at lilipas din tayo. Ngunit mayroong awiting iiwan sa'yo. Okay, yun? Kasi, yun hindi mo na mapigil. Susunod na buwan, November na, sunod na buwan, December na, so hindi na tayo pabata. The more dumadating yung taon, umiiksi yung pagkakataon. Tama, church? Hindi ho, yung Pasko, magmamature tayo. The more na palapit at pataas, padami ang Pasko na darating sa buhay mo, paiksi ng paiksi ang buhay mo. So, ano ibig sabihin? Sabi ni Pablo, ito lang. Yung pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin, huwag niyo ipagpapalit sa pagtawag ng Diyos sa iyo. So sabi ni Paul, ito yung buhay ko. Sabi nga, lahat ng maituring ko, basura yun. Yung pinakamahalaga sa akin, yung makilala ko si Jesus sa buhay ko, makilala ko siya bilang Savior ng buhay ko, ito yung pinakamasayang buhay. Amen, church? Alam niyo, sa buhay natin, ang totoong kasiyahan natin yung God. Siya po dito nakaranas na maraming pera, Sana all pa rin, no? Alala ko yung sabi ni Pastor Kenjo, no? Sabi ni Pastor Kenjo, ang mga hapon maraming pera. Pero malungkot ang buhay nila. Alam niyo, hindi ko naman tinichismis yung anak na may-ari ng company namin. So nakilala yan, kilala ni Brother Cynthia kasi minsan nagpuntos nag-usap niya sila, si Agata yung anak. So may tatlo sila kumpanya. Isa sa Patagawa, isa sa Hamamatsu, isa dito sa Malito, Yukawa. Pero alam niyo yung tao na yun, hindi mo makita na laging nakangiti. Sa loob ng halos 7 taon ko, mag 8 years na ako, hindi ko pa nakita natatawa. Papalit-palit ng sasakyan, pero hindi ko nakita nakangiti o tumatawa. Puro na lang sa trabaho talaga. Pag sinasabi mo sa kanya na iunigay mo yung gamit na ito para kunin, sasabihin mo lang sa kanya, ganito, papaki naman, Agata, pupunta siya. Tapos yung kasuotan niya, kasuotan ng simple manggagawa. Ang daming mga dumi, grasa. Parang sabi ko, parang ang yaman niya, pero hindi siya nag-enjoy sa yaman niya. Amen? Halo natin sila tayo mga Pilipino, yun ang siya natin Kahit maliit ang sweldo, nag-enjoy. Ha? Yun yung ikaibahan. Ha? Tapos pagdating doon ng kinabukasan, dahil naubos na yung sweldo, ang kabutihan naman ang kaisya natin, pwede naman tayo mag-may-gari. Hello, church. So, salamat sa God, no? So, dapat natin makita yung balance, yung Christian life natin dapat balance. May pera ka, binigyan ka ng Diyos ng biyaya,
Magsaya ka. So sabi sa siya, ang desisyon. Brother Peter. Okay. So, salamat na dahil yung bigas na binigay sa amin ni Brother Peter hanggang hindi pa naubos. So, binigyan kami kasi ng binigyan. Ay, tama ba, Brother Peter? Ba? May kaibigan na bigay sa inyo? So, binigyan siya ng nag-harvest yung kapitbahay nila. So, binigyan siya. So, binigyan kami ng 30 kilo. At hindi pa namin nauubos. Kaya, siguro abutin pa mga December o November yan. So, dapat, nakalimutan ko lang sabihin na doon sa 8 o'clock prayer na sabihin ko, si Brother Peter na yung namimigay ng bigas. Okay, so, salamat sa Panginoon, no? Yung bang simple lang, napakasimple lang bagay, anumang bagay mayroon tayo, yung bang masaya tayo, pinakamasarap. Tama? So dito sabi ni Pablo, sabi niya, dati pag pinag-usapan ito yung mga material na bagay, marami ako. Pero nung nakilala ko si Kristo, at naghangad ako makilala ko si Kristo, na-consider at na-realize ko na lahat ng bagay pala na pinagkahumalingan ng mga tao sa mundong ito, basura. Nakalimutan nila yung tunay na dapat yaman o kanilang hangarin, yung nasa kaharian ng Diyos. So, church, ito yung sabi niya, mayroon ako tatlo. Ito, bilisan natin kasi 15 hindi kung matapos man o hindi. Paglabas nila, tatapos na rin ako. So, bantay mo, Brother Alex, sarado yan. Ephesians chapter 1 verse 5. Ikinalaga niya tayo, makaampon bilang anak. Ito yung church, ang ganda na gusto ko makita ninyo. Sa tiyan ka pa lang ng nanay mo, sa tiyan pala ako ng nanay ko, pinili na ako ng Diyos. Itinalaga bilang anak ng Diyos. Amen? So, anak ka ng God. Kaya huwag mong i-condemn yung sarili mo na talunan ka. Dapat lagi mong i-declare sa sarili mo na sa biyaya ng Diyos, higit ka mapalad, higit kang tagumpay kanino mang tao. Amen, church? Mali yan, tama? Ang dami nila, sabi ni Paul, ang lahat na ito basura. Makamtan ko man lahat ng bagay, walang kwenta. Yung mahalaga, makilala ko si Jesus sa buhay ko. Church, pinili ka ng God, hindi para ampunin ka lang niya, pinili ka niya mula sa tiyan ng nanay natin para gawing pagkakataon na magiging anak ng Diyos. So, ang palad natin, amen. Ang palad natin dahil yung paraan ng Diyos ng kanyang pagpili na magiging anak niya tayo, tinawag tayo ng Diyos dahil sa biyaya at pagmamahal ng Diyos. Pero Romans o John chapter 1 verse 12, lahat na tumanggap at nampalataya sa kanya, pinagkalooban niya ng karapatan na magiging anak ng Diyos. So yung ginamit ko dito yung pag-ampon bilang mga anak. Kaya ginamit dito mga. Ibig sabihin hindi na siya nakatukoy sa bansang Israel o sa Israelita, kundi tinutukoy ng God dito. Yung pag-ampon ng Diyos, pagtawag sa atin ng God na bilang anak niya ay opportunity sa atin ng mga hintel. Na pwede tayong hindi tawagin, pwede tayong hindi pansinin ng Diyos. Wala tayong pinambayad sa God para i-consider tayo at i-declare niyang anak niya. Pero dahil ang God ay mapagmahal, ang God ay mahabagin ng Diyos, siya mismo din nagdeklara. Pinili kita at tinanggalaga kita bilang anak. Amen? So, church, ang palad natin. Sabi nga lang isang quotation, no? Maraming tao nag-ambition magiging God. Maraming tao naghahangad para magiging God. Pero yung God, iniwan yung pagkanyang kaharian at nag-ambition magiging ordinaryong tao para abutin yung tao. Maraming mga mayayaman gustong kilalanin na sila yung Panginoon. Pero si Jesus, iniwan yung kanyang pagiging Panginoon, temporary, magkatawang tao para abutin ng tayo. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya alam niyo, yung Christian ng bagong tipan, sabi nga ng anak ko, yung Christian ng bagong tipan, at pinag-usapan dito about love ng God, about grace ng God.
Amen? Only by God's grace. Minahal lang tayo ng Diyos. At yung opportunity na ito magiging anak tayo ng Diyos, hindi base sa kasalalayan at sa pamaraan ng lumang tipan kailangan sa bansa Israel. Tayo gente, kinahabagan ng Diyos, tinawag ng Diyos para magiging anak ng Diyos. Sa tiyan pa lang ng nanay mo, sa tiyan pa lang ako ng nanay ko, pinili na ako ng Diyos para magiging anak ng Diyos. Amen. So, managot? Masaya ba tayo magiging anak tayo ng God? Pastor, masaya ako pagiging anak ako ng Prime Minister o pagiging anak ako ng Emperor ng Japan. Masaya na ako. Church, yung God natin, higit pa sa mga Emperor, higit pa sa mga hari. Because ang God natin, hari ng mga hari. Amen? Amen, church? Kaya ito pinakamasarap ng buhay. Lahat tayo sa mundo ito may hangganan, babalik tayo sa tunay nating tahanan. So, una, sabi niya, itinalagan niya tayo mga ampo bilang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa Kanya ay sa mabuting hangarin ng Kanyang kalooban. So, ang ganda ng hangarin ng Diyos, ang ganda ng desire ng God, ang gusto ng plano ng Diyos, ang ganda. Binigyan niya tayo ng opportunity, binigyan tayo ng pagkakataon na magiging anak ng Diyos. Sunod! At dito na tayo tapos, 20 na, no? Tuloy na po ito. Romans 8:17, magbasa. Yung pamahalaan ay tayo nagpapamahalaan ng Diyos kasama sa pamahalaan ng Kristo sapagkat tayo ay kasama sa pagkakaisa ay makasama sa Kanya sa katawan ng Diyos. Tingnan nyo, pinili tayo ng Diyos para magiging anak niya. At hindi lamang bilang anak niya. Ano pa sabi niya diyan? Tayo mga tagapagmana. Hindi lamang sa mga material na bagay sa mundong ito. Kundi mag-aani tayo, pagmamana tayo sa mga bagay na sa langit na yan, hangad ng Diyos at inaantay ng Diyos para sa amin. Church, tingnan niyo sabi niya, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Okay? Sapagkat kung tayo kasama niya at sa pagtitiis tayo ay makakasama niya sa kanyang kalwalatian. So kung nagkaranas lang tayo ng mga tiisin, problema sa araw, church, yung kalwalatian ng Diyos, maranasan din natin nila. Amen? So hindi habang buhay itong buhay. Babalik tayo sa ating tunay na tahanan, isang lugar na walang hanggang kasiyahan na pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen, church? So sabi ko nga, yung kapitbahay namin sa Maynila, namatay, pag wala sang Jesus, hindi natin sa hinusgalhan, base sa Bible natin sa dati, pag wala sang Jesus, impiyerno talaga. Okay? So ngayon yung tagapagmana, sabi dito ng Galatians chapter 2 verse 16, ngayon ang pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Hindi sinasabi sa kanyang mga inapo. Okay? So binigyan ng bilang ni Pablo. So ano bang promise ng God? Ano bang pangako ng Diyos kay Abraham? Pag binasa niyo yung Genesis chapter 12, ang ganda ng pangako ng God. Amen? Pero tingnan niyo, ang mga pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang inapo ay hindi nasasabi sa kanyang mga inapo na mga mahulugan. Ano to? Mga mahulugang marami. Kundi at sa inyong inapo na iisa ang kahulugan at ito'y si Kristo. Sabi ni Pablo, sabi niya, hindi niya minention dito na mga. Sabi niya, ginamit dito, sabi niya, inapo. Kaya sabi niya, na ang kahulugan dito ay walang iba kundi si Jesus. Church, hindi po tayo apo ni Abraham. Ang tinutukoy po dito ni Paul ay walang iba na inapo, darating ng pangako ng Diyos si Jesus Christ. So tayo magiging descendant of Abraham, hindi dahil sa tayo Christian, tayo magiging descendant of Abraham dahil kanino? Kay Jesus. So church, pinili tayo ng God, tinalaga niya tayo bilang anak niya, at tinalagay tayo bilang tagapagmana. Amen. Sabi nga ng asawa ko, kaya anong blessing kasi, may blessing binigay ng God sa amin sa Pilipinas. Sabi niya, paano kaya gagawin na lang natin? Ito na lang para sa kanila. So alam niyo, simpleng bagay, ang God, pinili niya tayo, itinalaga tayo ng Diyos bilang tagapagmana. Amen? So may tanong lang?
Wala. Kailangan natin i-declare na ito yung position natin sa Diyos hanggang ang pumili sa iyo at hanggang ang mirang sa iyo. So church, ito tayo sa Panginoon. Okay? So mayroon pa tayo sa sunod, pero 25 na at kailangan na natin magtapos para nahiya na sila pumasok sa atin. Kaya tayo muna magpe-pray sa God. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang buti niyo at kayo ay mapagmahal na Diyos. Lord, sabi ng marami o ng ilan, talunan kami. Lord, hindi kami mapalad kaysa kanino man. Dahil bago pa lang kami pinanganak, pinili niyo na kami at tinalagaan niyo na kami upang magiging anak niyo. Bago pa lang kami, Lord, ipinanganak sa mundong ito, pinili mo na kami at itinatalaga bilang tagapagmana. Lord, sa tiyang pa lang kami ng nanay namin, pinili mo na kami at itinatalaga para maglingkod sa inyo. Kaya Lord, salamat dahil sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong biyaya na binigyan mo kami ng opportunity na kami hirangin at piliin. Wala kami pwede ipagmayabang. Wala kami pwede ipagmalaki. Dahil kung ano mayroon kami, sabi ni Paul, basura. Ang tunay naming kayamanan, walang iba, kundi yung masumpungan at makilala namin kayo. Kaya Lord, bless ang palad namin. Dahil sa daming tao, isa kami sa pinili ninyo para mahalin, iingatan, kalingain, at pagpapalain. Kaya Lord, ang masabi ng aming mga puso, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong biyaya sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. In Jesus' name. Amen. Church, God bless. Pagpalaan tayo natin ang Panginoon. So habang wala pa po sila, no, bibigyan po tayo ng konting pagbabalita. Sorry. So sa Wednesday po, magsisimula po yung ating pong fellowship this coming Wednesday. At magsimula po tayo ng alas 8:30 hanggang alas 9:00 ng gabi. So doon po sa 8 o'clock prayer po natin o sa Iwata FCF ay isasend po doon ni Sakari yung link na dapat natin i-upload. Ganun lang po kasi yung oras na ating pag-uusap. Ang ating concentration nandoon, Word of God, and then Thanksgiving natin sa God, and then pananalangin. So, uli, doon po sa mga kapatiran, ay limitado lang po yung oras natin, ha. At huwag po na yung magtampo, huwag po kayo hinanakit, just in case na sasabihin na, okay kapatid, stop na. So sa testimony natin, dapat hindi na lalampas na 1 minuto o ng 2 minuto. Dapat sasabihin nyo na lang kung ano dapat sabihin, kasi limitado lang po yung oras natin, 40 minutes lang po tayo. Okay? So pag lumampas po kayo ng 40 o 20, anong 2 minutes ang testimony ninyo, ay pwede po kami kagad magsasalita na, okay, stop na muna kapatid, para naman sa iba. So wala po tayong ano? Okay lang? So sumunod lang po tayo para bawat isa mapagbigyan. At gagawin natin ito ay 2 beses naman ito sa isang buwan.
So kung hindi matapos yung testimony mo, pasalamat mo sa God ng second Wednesday, sa last Wednesday, sabihin mo ulit. Okay? So, yun yung ano natin. Basta 1 to 2 minutes lang siya. Tapos, doon po sa magbibigay ng word of encouragement o mga message ng God, 10 minutes lang po pinakamataas. Kasi, bibilangin lang po natin, kailangan lang po natin gamitin yung minutong ito, 40 minutes para matapos. And then, pagkatapos noon, sama-sama tayo mananalangin, prayer request natin kailangan. Sasabihin ka agad ito, prayer request natin, men. Ito para ipag-pray. And then closing prayer. So, darating po na Wednesday, alas 8 ng imedya ng gabi, magsimula po tayo hanggang alas 9:10 ng gabi. So, bakit alas 8:30 ng gabi? Kasi ang iba galing pa ng trabaho at nauwi pa na alas 8:20. So, para makasama natin sila sa gawain ng Panginoon. Okay. So, Wednesday na po tayo. And then, last Wednesday po natin, last Sunday, doon po tayo sa Iwata. Okay, so, God bless po sa ating lahat at pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. So, hindi pa rin po sila bumababa. Okay, so nandiyan na sila. So, pagkakas po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos.それでは、献金の時に移りたいと思います。よろしくお願いします。それでは感謝の祈りを今にお願いします。Manalangin tayo. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa natapos na gawain po ninyo. Salamat sa mga salita na binigay sa amin sa oras na ito. Nagpapasalamat kami sa muli ninyong pangako sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon,
Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa na iyong ginamit sa umagang ito. Patuloy mong gamitin ang buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa umaga pong ito, idinadalangin po namin ang kaloob na aming nalingkong. Pagpalain mo po ito, Panginoon, upang magamit sa iyong pong gawain. Kaya, Panginoon, nagpupuli kami at nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng isang pagkakataon na makapagbigay sa iyong gawain. Kaya, Panginoon, salamat po. Lahat na papuri, lahat na pagsamba, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. それでは、ご起立ください。共栄を賛美していきましょう。と、ロー先生お願いします。 So Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito at ang pagkipagpisan ng banal na Espiritu Santo at ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ay sumaatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and Amen. God bless us.それではご着席ください。これで礼拝を終わりたいと思います。